Ang movie na ito ay nakabase sa totoong buhay. Bilang isang binata, pinangarap ni Yossi Ginsberg na tuklasin ang walang nakatira na puso ng Amazon jungle. Hindi napigilan, nagpatuloy si Ginsberg sa kanyang paglalakbay. Tandaan, ang 21 taong gulang ay sinamahan ng dalawang kapwa manlalakbay sina Marcus Stamp, isang guro mula sa Switzerland, at Kevin Gale, isang American photographer. Habang ang tatlong lalaki ay naglalakbay sa La Paz, Bolivia, nakilala ni Ginsberg si Karl Ruprechter, isang Austrian na nag-aangkin na isang geologist. Nagpaplano si Ruprechter ng paglalakbay sa Amazon upang maghanap ng ginto, at nagpasya ang tatlong lalaki na sumama sa kanya. Sa pagsisimula ng kanilang paglalakbay, ang apat na lalaki ay naglakbay sa ilog Asariamas. Ngunit habang ubos na ang mga supply, unti-unting humihina ang mga lalaki. Si Stam, na nagkaroon ng kaso ng trench foot, ay higit na nagdurusa. Tumanggi siyang kumain ng mga unggoy kasama ng iba pang grupo, at nagpupumilit siyang makasabay sa ekspedisyon. Sa kalaunan, nagpasya ang grupo na iwanan ang kanilang paglalakbay at maghiwalay. Habang naglalakad sina Ruprechter at Stam sa sibilisasyon, nagpasya sina Ginsberg at Gale, na nakikipagsagupaan sa iba pang mga lalaki, na magpatuloy sa isang pansamantalang bolsa. Gayunpaman, hindi nagtagal, nahaharap sina Ginsberg at Gale ng problema. Habang tumataas ang agos ng ilog malapit sa talon, nawala ng kontrol ang dalawang lalaki sa bolsa. Habang nakarating si Gale sa baybayin, patuloy na lumutang si Ginsberg sa itaas ng agos habang nagpupumilit siyang panatilihin ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig. Kalahating oras akong hinayla sa lakas ng tubig, aniya. Pinaghirapan kong panatilihing nasa ibabaw ng tubig ang aking ulo habang nabasag ko ang mga bato at mga natumbang puno. Ang antas ng sakit ay hindi ko kayang ilarawan. Sa kalaunan, nakarating si Ginsberg sa isang malapit na tabing ilog. Bukod sa kanyang backpack na nang maglaon ay mahimalang naanod sa pampang, wala siyang pagkain o mga gamit. Pagkalipas ng 5 araw, nailigtas si Gale ng isang lokal na mangingisda. Sa kabilang banda, ginugol ni Ginsberg ang susunod na 3 linggong nawala sa gubat. Sa kanyang panahon sa gubat, nakaharap siya sa kamatayan ng maraming beses. Sa isang pagkakataon, nakaharap ni Ginsberg ang isang jaguar sa kalagitnaan ng gabi. Nagawa niyang labanan ng malaking pusa gamit ang isang lighter at isang lata ng mosquito repellent, isang trick na nakuha niya mula sa isang James Bond film. At kinaumagahan ay nagising si Yossi na masakit ang noo at hinawakan niya ito at nawasak ang mukha niya sa sakit, kaya minabuti niyang punitin at ilabas kung anong hayop ang pumasok at nagkaroon siya ng uod na maliit. At sa kanyang paglalakad may nakita si Yossi Ginsberg na itlog ng ibon. Dahil sa gutom pinilit niyang kainin ito. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, isang babae ang sumama kay Ginsberg. She appeared in the worst moment when I really gave up. I talked to her all the time, but she didn't talk back. Nagtayo ako ng camp para sa aming dalawa at gumawa ng space para sa kanya na matulog sa tabi ko, isinabi sa The Sun. Hallucination ang babae. Nang biglang mawala ang babae, nag-alala ang 21-year-old na nawalan siya ng bait. Si Yossi ay patuloy sa paglalakad at wala na sa kanyang tamang katinoan, dahil sa walang kain at wala masyadong pahinga. Kahit ano-ano na lang ang pumapasok sa pag-iisip ni Yossi. Sa kanyang paglalakad hindi niya namalayan na hulog na siya sa putikan. Gravy ang lalim ng putikan at kapag gumalaw siya kahit kunti siguradong malulunod siya. At sa sobrang tagal sa putikan si Yossi ay nakatulog. Paggising agad siyang humanap ng makakapitan, ayun nakita niya as isang mataas na sanga at kumapit dito, at nagawa niya na makaalis sa putik. Dahil sa tagal niya na nakababad sa putikan si Yossi ay halos di na makatayo. Wala na talaga sa kanyang pag-iisip si Yossi at marami na ang pumapasok sa kanyang isipan, at dahil asa walang pahinga, walang kain at walang tubig. Si Yossi ay tumayo, at may planong magpakagat sa langgam dahil gawa ng wala na sa kanyang katinoan. Hinubad niya ang kanyang damit, ilagay ang kamay sa puno at para mapuno ng langgam ang kanyang katawan. Sumigaw, sa sobrang sakit si Yossi. Tumakbo hindi na niya alam ang kanyang gagawin, tumakbo hanggang nakarating siya sa tabing ilog. Sa ilang weeks niya sa pagstay sa gubat ay sobrang hina at sobrang payat na ni Yossi Ginsberg. Tumingin sa langit, nagdasal na sana, makita na siya at makasurvive sa ilang weeks na pagkakaligaw sa gubat. Kinaumagan si Kevin at ang may-ari ng bangka, ay nakarating sa parehong lugar na nandoon pala ang kanyang kaibigan na matagal na niyang hinahanap na si Yossi.
At dahil, sa lakas ng agos ay hindi na sila makakapagpatuloy ng kanilang paghahanap. Kaya nagdesisyon si Kevin na bumalik dahil, akala niya na wala na siyang pag-asa na mahanap ang kanyang kaibigan. Si Ozzy ay nagising at narinig niya na parang may taong nagsasalita. Kaya, tumingin siya at nakita niya ang dalawang tao na paalis at yun pala ang kaibigan niyang si Kevin na hinahanap siya. Kaya, si Ozzy ay dali-daling gumapang dahil, sa sobrang hina na ng katawan niya ay hindi na niya magawang makatayo at sumigaw. Pero pinilit pa din ni Ozzy na tumayo upang makita siya nito. Sa di inaasahang pangyayari tumingin si Kevin, at nakita niya ang kanyang kaibigan na buhay. At grabe ang payat-payat na ng kanyang kaibigan na si Ozzy, benolikon niya ito at laking tuwa niya na makita ang kanyang kaibigan na buhay as nakasurvive sa kabila ng kanyang dinanas na pagkakaligaw sa gubat ng isang potseyam na araw. Ang storyang ito ay nakabase sa totoong pangyayari. Gawin din nating leksyon ang pangyayari na ito dahil, punong-puno ng aral ang nakuha ko dito. Salamat sa panunood. Like and follow for more videos uploads.